Play Lion and the Scouts. Okay, playing Lion and the Scouts on Spotify. Good day mga balbon. So welcome back sa ating channel. Today we will do a quick drive sharing experience sa inyo. So papunta tayo sa opisina ngayon. We're going to Mandaluyong, papunta sa Pioneer, Mandaluyong. And share ko lang yung mga na-experience ko. Actually, I waited for a month, more than a month, before we do this video. Para lang at least makilala ko din talaga yung sasakyan, ano, before ako mag-comment kung ano yung mga napansin ko sa kanya. And para owner's perspective talaga yung i-provide ko sa inyo. As you can see, hands-free, pwede kang gamitin mo si Android Auto. Meron tayong binili na device to make sure na hindi na tayo magkakable. Wireless na lang tayo. And yun, nakita nyo nga na voice command na lang kung magpapaplay ka ng sound. Or sometimes, if you will receive a message sa Viber mo, pwede mong i-play aloud. And then, tatanungin ka ni Google Assistant kung gusto mong i-replyan yung message. First things first, syempre, shoutout muna sa lahat ng mga nanonood sa atin, sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, and sa nag-request ng POV. Ito na yun, isa to sa response dun sa request sa atin, no? So, titignan natin kung ano makakalabasan itong video na to. O baka hindi ka pa nakasubscribe, tol. Alam nyo ba, ito konting trivia lang ha, na based sa ating pananaliksik sa datos na ating mga nakolekta sa ating channel, 95% ng mga nanonood sa atin is actually hindi pa nakasubscribe sa channel. Please consider clicking the subscribe button and like mo yung video na to kung meron kang nakuhang information or nagustuhan mo tong content na to. Let's start sa steering, no? Sa steering niya, since this is an hydraulic steering wheel to, so hindi mo expect na sobrang gaan yan, no? Pero ayan, katulad yan, tumatakbo ka naman, hindi ka magkakaroon ng problema, maayos, magaan. So ang mapapansin mo lang talaga sa kanya, ako kasi binibase ko to based from the previous car ko na si Pido, yung Ertiga, which is an electric steering. So magaan, iba talaga yon, no? And if you will match this sa ibang brand like Ford na may electric steering wheel, syempre mas magaan yun. Pero sa akin, I'm confident to drive this Montero Sport dahil sa kanyang steering, kasi hindi naman weighted siya. So for me, you're sure sa bawat pihit mo, sure ka, no? Medyo malaki lang yung birada niya versus dun sa previous car ko. Pero sa akin okay naman. Match siya dun sa size ng sasakyan. And ayun nga, pansin ko talaga dito is mararamdaman mo yung quality nung sasakyan, 'di ba? Para sa akin, ang binili kasi talaga dito is yung engine, transmission, and then the steering. Ayun yung talagang main na binili mo talaga dito eh. I mean, malaki yung pera na napunta doon, ano. Punta tayo sa engine. For me, this is a powerful engine. Kahit na 2.4 siya na sinasabi natin, ba 2.4 lang? Kasi yung iba kasing engine is 3.0, ganyan. 2.4, this 2.4 is very powerful. And this is a turbo diesel. And this is a 6-speed manual transmission. Ang tuloy nito, mga kapatid. Yung tunog ng engine nito, ang sarap sa tenga. Well, para sa akin gustong-gusto ko yung tunog niya, pino yung tunog sa akin pagka binibigyan mo talaga. So, satisfying siya. And then, we will go to the transmission naman. Sa transmission, maganda yung pagkakamatch talaga since this is around 10 years na combination ng Mitsubishi. So, maganda talaga yung kanyang performance and yung kanyang response, no?
Tapos itong medyo nagkaroon lang ako ng adjustment talaga kasi parang mas malalapit yung gear niya versus dun sa Ertiga. So nung una, kailangan mo talaga ng adjustment kasi ako minsan naipapasok ko sa tercera instead of sa primera ko ipinapasok. Minsan sa tercera ko napapasok, yung dapat sa segunda ko ipapasok, sa kwarta ko napapasok, so namamatayan ako. Nung umpisan dinadrive ko to. Now, let's go to the suspension. So, yung suspension nito, pagka tinignan mo yung ilalim nito, talagang malalaki, matataba yung mga arm. So, alam mo natatagal. Ngayon, in terms of the ride, gustong-gusto ko siya, and this is a level up from my Ertiga, which is an MPV. So, yung comfort niya talaga mararamdaman mo. And may mga nagsasabi dyan, nakikita ko sa mga comment, matagtag, ganyan. Hindi normal siya for the bumps na ma-experience mo dito. Na minsan meron talagang parang may ganon. That's given. Kasi wala Ayun talaga yung kalsada Pero hindi siya matagtag. Floaty siya. Ganun siya, floaty. So, para sa akin, comfortable kahit papaano. Pero hindi siya yung tipong hindi ka sure sa bawat arangkada mo, sa bawat maneuver mo. So, good. Para sa akin, swak din yung kanyang suspension with the size of the vehicle. As I use this vehicle, this SUV, I'm actually more and more impressed sa pagkakagawa ni Mitsubishi dito. Well, hindi naman perfecto wala namang perfectong sasakyan, as we know. Pero para sa akin, suwak to. For my preference, suwak na suwak to. Noong una, medyo na intimidate lang ako kasi syempre medyo mas malaki to kaysa dun sa Ertiga. But then, again, this is the thinnest. Kumbaga siya yung pinakamaliit, makitid na SUV sa market. Kasi pagka tinignan mo yung Terra, pagka tinignan mo yung Everest, naglalaparan na yan di ba? In dimension wise, ito yung pinakamaliit and pinaka-sporty for me. Sa mga mata ko, siya yung pinaka-sporty na SUV ngayon dito sa Pilipinas. And I'm really enjoying driving manual. So, syempre yung iba gusto matic, sasabihin traffic. Well, that fact na traffic talaga dito din sa Manila or dito sa metro, accepted ko na yun, yung fact na yun nung kinuha ko to. Alam ko na may ganon, so hindi na siya issue para sa akin. Hindi siya naging issue. Kasi nga, gusto ko talaga ng manual transmission, and hindi naman ako araw-araw pumupunta sa office, di naman ako gumagala araw-araw. Dito lang din naman ako sa Marikina. So, para sa akin, acceptable yung condition na yun. So, yun yung sagot ko sa mga nagtatanong bakit hindi pa automatic yung kinuha ko. And of course, the most important is I want to feel that I am in control. 'Di ba? Mas gusto ko yung in control ako kaysa yung merong kusang nag-shift ng gear para sa akin. And usually naman I bought this for travel kasi we are trying to do a Philippine loop. So puro province road yung mangyayari naman sa atin. So most probably ang sarap din naman ito pag open roads na. Pagka freeway or highway, masarap tong dalhin. Now, let's go to the fuel consumption. So we did a fuel consumption test or run, 2 runs yun. If you haven't watched it, ito yung kanyang link, click nyo lang yan. Still 2,319 kilometers sa odometer. Kuha ko na din kahit paano yung dapat na timpla niya. Kasi itong diesel engine, syempre, iba din yung gusto niyang bigay ng gasolina or diesel versus sa gasoline engine, di ba? Pero naman dito ang option to see yung fuel economy mo. So, most of the time, ngayon, after a month, mas madalas na akong nasa tercera. Tapos, yung engine is mas komportable.
So, ang nangyayari, mas tumataas ngayon yung ano natin, mileage natin. Na before, sa city, nung unang kuha natin, with mixed with the mountainous roads, papuntang Tanay, eh, kumain tayo ng around 8 to 9 kilometers per liter. But now, naglalaro na tayo sa 12 to 13. City driving mix yun ha. So, noong nakaraan, pagka pure city, I'm receiving around 10 to 11 kilometers per liter. And that, for me, is a really good fuel consumption. Napapansin ko lang din sa mga nagko-comment sa atin, na parang syempre they're assertive sila kasi meron silang gusto din na sarili. That's fine. Ilabas nyo yan, sabihin nyo yan. And I respect those. So, continue yung ganong, pagko-comment sa atin. However, I just want to raise a point na syempre, lahat tayo, may kanya-kanya tayong preferences. So, hindi yung gusto mo, yun yung pinakamaganda. Well, sa'yo siguro, that's the fact. Pero sa ibang tao, nakatulad ko, meron din akong sariling gusto, syempre, iba din yung dating nun, di ba? So, yan. Usap-usap lang tayo. Let's be open. Sa mga iba pang mga anggulo ng buhay. Hindi lang tayo ang bida ng oh, di ba? Kita mo 'yan, no? Yung ganyang style, kitang-kita mo wala naman siyang papasukan. Pero lumabas siya. So, ano masasabi niyo din sa ganyan diskarte? So, may makikita tayo mga ganyan. So, na-experience natin yan on the road. So, syempre, mas i-advise natin na mas maging kalmado sa kalsada. Kahit na may mga makikita tayo mga ganyan, mas maging kalmado tayo. Di ba? So, ito, pag binigyan ko to dito, well, it's a busy traffic, but ayan, pumasok tayo sa kwarta, maganda, smooth yung takbo niya. And then, in terms of braking naman, 4 corners of this SUV is disc brake. Hindi na tayo magtataka kung malakas talaga yung preno nito. Ayan, sa mga ganito, mga lubak-lubak, given. That's given, di ba? Okay naman yun. Tama lang na may ganun. Explain ko lang din yung ating cruise control. So, iba, may cruise control pala yan. Manual yan ha. Paano kung gumagana yun? So, ganito yun. Oh. So, ang minimum niya, minimum speed is 40 kilometers per hour. And, pwede mo siyang gamitin pagka ganun, no? So, testingin natin ngayon, di ba? So, I'm running around 50 kilometers per hour. Pipindutin ko tong nasa manibela natin na cruise control button. Itong toggle dito, I will just toggle it down. Yan, nag-set na siya as cruise control. So, may maintain niya na yan. Wala na akong tinatapakan dyan. Maintain na lang yung speed niya ng ganyan. This is not adaptive. So, pagka gusto mo siyang putulin, tapak ka lang ng preno, maka-cancel na yung cruise control or yung speed na sinet mo. Now, another way to stop it is to press the cancel button dito sa toggle. Ito yung cancel. Pwede mo rin gamitin yan. So, once again, gamitin ulit natin. Yan. So, yan. Di na ako tumatapak dyan. So, tapak lang ulit ako. There you go. Cancel na siya. Alright. So, nasa kwarta ako kanina, pero pwede mo din siya gamitin kahit na nasa tercera. Depends on the speed na nasaan ka. So, yan, ganoon lang siya gamitin. Gamit na gamit natin to actually nung Ilocos tour. Kung hindi nyo pa nyo napapanood, ito yung link. Meron tayong Ilocos tour. Regarding aircon naman, dito sa aircon natin, aircon system, it's an automatic single climate control system. O yan, nakaset lang siya ng 23.5 sa akin. And then, naka-auto lang siya palagi. Para automatic, pagka yung start mo, and then you turn on the AC, bubuga siya na malakas since hindi pa ganun yung temperature sa loob. Once na ma-meet na yun, i-maintain niya na lang. Siya na bahalang control ng fan speed para ma-maintain niya yung cabin temperature na sinet mo. Which is, ako, sa akin, 23.5. Tapos ito, lagi lang naka-on. Para yung hangin sa loob lang ng cabin. Yeah, so we're here na sa C5. Sa mga dumadaan dito, alam na alam nyo tong part na to. So,
Ito yung malubak na daan. This is the track lane. So dito tayo, sinadya nating dumaan dito para mapakita sa inyo kung ano ba yung performance niya pagdating sa mga ganitong lubak. Actually, gusto ko sanang medyo mas mabilis, pero unahin natin silang konti. Ganyan, syempre, normal na malulubak ka talaga, no? Pero hindi siya yung ganun na parang you're bouncing around a lot. No, it's not. So, okay naman. Para sa akin, the suspension is actually absorbing it well. Oo. Diba? Okay, ano? Meron din tayong mga balbon dyan na nag-comment regarding sa uphill. Pagka nasa incline ka and ma-stop ka or kunyari, merong ganito katulad yan, traffic. So, ano yung diskarte, no? So, ngayon, yan, di ba? We're climbing up. We're in the second gear. So, yan, gumagapang lang tayo. Yan, binibitawan ko yung silinyador. Gumagapang siya paakit mag-isa. Hindi ako nagagas niyan. Aalagaan mo lang siya konti-konti. Pero pag nilagay mo sa primera yan, mas aangat yan mag-isa. Angat ka na lang ng konti sa gas, bigay ka ng konti. Pero yan, ganyan lang ang diskarte pagkapaahon. Wala ka nang tinatapakan na clutch. So, aalagaan mo lang dun na wag siyang bumaba at least mga 700 RPM. Pagka full stop, mamaya papakita natin pagka full stop. Madali lang din kasi madaling kapain yung biting point niya. Kunyari may uphill and then may stoplight dyan. So lahat kayo mga nakapilang ganyan. Ang ginagawa ko doon usually is handbrake ako so para hindi gumulong. And then pag-aabante na ako, pupunta ako ng primera and then iaangat ko ng konti yung clutch until I feel na mararamdaman mo kasi, you can feel it dito sa diesel engine na to. Ma-feel mo pagka kumagat na siyang ganun. And then release ako ng handbrake and then gas. Yun. Abante na ako. Hindi na ako umatras ng ganun. Basta may biting point siya. So madali naman siyang gamitin. When it comes to traffic naman, dali naman siyang i-maneuver kasi nga mas makitid nga siya. So konting adjustment na lang din naman yung ginawa ko. Mahaba to. To be honest, mahaba talaga siya. Nagulat din ako nung nakuha ko na lang siya, tsaka ako na lang sa kumbaga parang na-realize na ang haba pala nitong Montero Sport. Sa dami nating ni-review ng mga sasakyan, ito yung hindi natin na hindi natin na test drive, hindi natin na walk around. Kasi nga walang unit, wala akong unit na nakita to do the test drive. Kaibigan, wala din naman akong kaibigan na alam mo yun, merong Montero na bago, kaya hindi ko siya nagawa. So nung kinuha natin siya, tsaka lang natin siya na-experience talaga. And why is that? Yung decision na ginawa natin is because of these factors. Number one, gusto ng family natin na nakakatulog sila sa loob ng sasakyan comfortably kasi mahilig tayo sa car camping. So we agreed na SUV yung kunin. Second is yung brand name, yung quality na kilala natin si Mitsubishi and the Montero Sport. And in that note na sinasabi nila matanda na nga daw, ganito ganyan. Totoo naman na matanda na siya, no? Pero para sa akin, that only proves yung quality and durability nung build nila dito ng Mitsubishi. Kasi hindi naman siya para tumagal ng ganito at binibili pa rin siya kung hindi maganda yung performance niya. So doon ako, isa pa yon. So that's second. The third thing, and very important, is yung budget. Kasi, maganda yung naging budget natin dito. Good na good talaga yung naging deal natin dito. Zero down payment to. Monthly niya, 32. Suwak siya sa budget, no? Kung tutuusin, after 5 years, papatak to, yung binayaran ko, around 1.9 million. Kung kumuha ako ng pick-up na mid-variant, that is amounting
around 1.5 to 1.6 million SRP, ganun din siya papatak. Papatak din siya ng around 1.9 to 2 million pag binayaran mo. So, 'di ba? Makes sense. Equal lang, 'di ba? So, para sa akin, smart para sa akin, para sa preference namin, na para sa family ko, this is a good decision to buy and to select itong Montero. Kahit na hindi ko pa siya na re-review talaga first hand, nakapanood na rin naman tayo ng mga ibang mga videos sa YouTube. So, okay lang din naman. Safe naman 'yun para sa akin. And hindi naman tayo nagsisi dahil each and every day mas lalo nating minamahal itong si Nando. Ito na, na-stuck tayo dito sa stoplight, pataas to. Hindi tayo sa papasok ng Capitol Commons. Okay, so we went to neutral. Ginamit natin yung handbrake. Hintayin lang natin mag-go. Papakita ko sa inyo kung paano siya. So yun na, nag-go na tayo. So papakagating ko lang ng konti. Ayan. Banat, dire-diretso. Hindi na tayo matras. So that's good. Easy lang, basic lang. Madali lang nga kasi kapain yung biting point ng clutch. So, hindi ka para kabahan na baka biglang umatras ng gano'n. Hindi naman. Sanayan lang din. I really like the interior, yung itim, pag-itim niya. So, nagmamatch talaga siya dito sa bagong steering wheel. And this is one of the selling point for me, itong steering na to. And itong silver accent na to actually adds to the sporty look of the steering wheel. And durable talaga yung mga materials na nandito sa loob, no? Even itong headliner, yung ginamit na material dito is really high quality. Even itong sun visor, napakagandang plastic. Itong grab handle, napakaganda din. So, kung yung binayaran mo dito is, for me, it's worth it. Okay yung investment na ginawa ko dito. Well, in my perspective. Ano ba masasabi niyo sa mga ganong diskarte? Share niyo yung thoughts niyo about that kind of style or decision making. Na ngayon kasi para sa akin, ang sasakyan is an investment pa din. Good investment pa rin para sa iyo, for the comfort of your family, and para sa iyo din, 'di ba? So, it's a good investment pa rin para sa akin. Kahit nasabihin mong nagde-depreciate yung value niya over time, okay lang kasi yung mga binayaran mo na yun, walang katumbas yung comfort na maibibigay mo sa family mo kung maayos yung sasakyan mo, and yung driving experience mo is okay din. Nasa-satisfy ka, 'di ba? So, yun, that's my point. On that discussion regarding okay bang mag-invest ng sasakyan, 'di ba? Kung may means ka naman, bakit hindi? 'Di ba? Then yung mga gilid niya, maganda yung mga sidings, meron kang leather touch ng konti dito sa banda rito, and then silver. Ang pinagusto ko talaga dito actually is another upgrade from our previous car. Is ito, meron kang center console dito na may armrest, no? So, komportable sa balat. Pati dito sa may pintuan, ang ganda din ng feel. So, another selling point para sa akin, yung part na yun. The comfort is there. The seats are really comfortable. High quality fabric seats to. So, parang hindi naman pumapasok sa isip ko pa na ipa-leather. Pero, okay naman na para sa akin yung quality niya. That's good enough for me. Pagdating naman sa sound system, maganda din yung quality. May tweeter kang dalawa dyan sa gilid. Meron kang mga speakers sa harap at likod. And, yun nga, hands-free ka na. Naka Android Auto ka. So, any music that you want to listen to, madali mo siyang mapapakinggan. So, very convenient, kumbaga. And then the map, pwede na kagad dito. Actually, sinasabi nila, sa ibang tao, syempre, naliliitan sila dyan sa screen na yan, which is, I believe, 7 or 8 inches
screen. Pero sa akin, okay na yan. That's enough for me. Hindi ko na kailangan mag-upgrade pa. Okay na sa akin yun. Malapit na tayo sa ating destination. So, that includes our quick impression, kumbaga, kung ano yung napag-aralan natin, kung paano natin nakilala si Nando, ang ating 2025 Mitsubishi Montero Sport GLX manual transmission. Okay? Baka hindi ka pa nakasubscribe, tol, sa channel natin. Kindly consider subscribing to our channel. Marami pa tayong mga contents regarding Montero and other vehicles. Nagre-review tayo ng mga sasakyan, ng mga bagong sasakyan. So if you are interested on those kind of contents, just feel free to subscribe, like, comment. Kung meron kayong mga question or baka meron ako na-miss dito sa episode na to, let me know and I will try to answer your concerns or questions sa lahat at abot ng aking makakaya. Okay? Paano mga balbon? See you on our next episode, which is the walk around naman. Papakita ko sa inyo yung buong sasakyan. So, watch out for that episode. Ano mga balbon? Tara! Sa tagumpay.